Una sa ating mga balita, tiwala si Pangulo Aquino na maipapasa sa nakatakdang panahon ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Itinuturing ng Pangulo na positive development ang deliberasyon at public hearing na isinagawa ng Kongreso hinggil sa BBL. Wala namang nakikitang Pangulong Aquino para madiskaril ang panukala sa paglabas ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Si Roque Ignacio ang ating tagapagbalita. Kumpiyansa si Pangulo Aquino na mapagtitibay ang sinusulong na Bangsamoro Basic Law sa Kongreso sa itinakdang panahon sa ilalim ng implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Sa panayam sa Bombo Radyo, sinabi ng Pangulo na ang pagsisimula ng deliberasyon ng Kongreso sa BBL ay positive development para sa inaasahang target na pagpasa ng panukalang batas. Paliwanag pa ng Pangulo sa kabuuan na hindi naman masasabing posibleng pagpapatibay sa BBL dahil may sapat pang panahon para sa pagsuri ukol dito. Kung na-delay naman, hindi actually na-delay dahil tututusin. Ako din ako sangayon doon sa Delay. Sa sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez na masipag nating chairman dito. No? Yeah. Sabi niya, June 15. Kakataga mo na bakit naman June? So, nasa Mayo pa lang tayo, wala pa May 15. Talaga on schedule siya doon sa pinangako sa atin. Well, balikan lang natin, mga few weeks ago, di ba, puro tigilan na natin usapin to. Hindi natin pwede pagkatiwalaan, parang tapos na eh. Yeah. Ngayon, pinag-uusapan natin schedule. Kaya sa akin, at mukhang imbis na highlight na na-delay, para bang hubs sa barangay, hindi tuloy-tuloy. Medyo umalsa ka lang konti. Pero sa pinangako sa atin ng liderato ng lalo ng House, mukhang nasa schedule sila. Kinilala rin ng Pangulo ang maikting na pagpapaliwanag ng naturang panukalang batas sa iba't ibang Mindanao stakeholders. With all due respect to all parties concerned. At aminin ko pati ako, nung umpisa na tinatalaka ito, medyo sabi ko, teka mo, ito ibang provision, ito sobra naman yata. Magiging gano'n ang pananaw mo, pag tinignan yung dokumento yun as is, yung bang standalone. Magbabalikan natin na marami na pinagkasunduan bago pa pinag-usapan ito na ibinigay na sa kabila. Okay. So, kailangan idadagdag. Doon maintindihan mo, kaya pala kailangan dagdagan. Na hindi naman pwede pumasok yung MILF na liderato sabihin sa mga kasamahan niya, o nakuha na natin yung gusto natin na binawasan. Okay. No? Parang sasabihin, nagtagumpay tayo ng bawas. Hindi dapat talaga dagdag. Normal lang naman yun. Ngayon, tayo tinatanggap natin. Napag-iwanan sila, no? Kailangan naman ng dagdag tulak para makahabol sila. Hindi makalampas ang hinahabol pa lang. No? Makapantay man lang. At talaga ito pangaraniwang Pilipino. Yun naman ang pananaw. Bakit natin pababayaan natin itong forever after humabol na lang na humabol na hindi makahabol-habol. Talagang kung may malasakit tayo sa kanila at kung palagay natin magiging, di ba, parang partner natin sila, hindi pwedeng kulang yung kakayahan nila na makisabayan sa buong Pilipinas. Samantala, wala namang nakikitang dahilan pa ang Pangulo na madiskaril ang mungkahing BBL dahil sa pag-usbong pa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Git ang Pangulo, unti-unti na humihina ang kanilang pwersa matapos maaresto ng otoridad sa pinaigting na operasyon ang matataas na leader ng BIFF. Hindi yung sa BIFF, talaga significantly na-reduce na yung capability sila, na-recover natin para maluwag silang kumikilos-kilos na teritoryo. Ayoko lang magitin yung gano'ng karaming napaslang, nahuli, etc. Dahil baka naman sasabihin, natutuwa tayo sa namatay na kapwa natin Pilipino. No? Pero ang report sa atin nga ay talaga significantly reduced yung capacity ng BIFF na hindi naman gano'ng kalaki to begin with na maghasik ng kaguluhan dito sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Roque Ignacio.